الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagpapatuloy nung pagtalakay natin dito sa subject natin na tajwid. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon insyaallah ay yung patungkol sa hukmu at tajwid. Ano ba ang hatol ng Islam? Ano ba ang rules ng pag-aaral ng tajwid? Ayon dito sa kitab na ating ginagamit, no? Al-hukmu ala tajwidi yakhtalifu tab'an li aqsami tajwidi. Yung rules daw, yung usapan patungkol sa hatol sa tajwid, yakhtalifu, nag-iiba-iba o di kaya magkaiba alinsunod sa uri ng tajwid. Ang tajwid ayon sa mga ulama, nahati siya sa dalawang klase, no? Una, yung tinatawag nilang an-nadhari al-ma'rifi. An-nadhari al-ma'rifi. Katulad ng nakikita nyo dito sa sa handouts. Pangalawa, al-amali at-tatbiqi. Al-amali at-tatbiqi. Anong ibig sabihin ng an-nadhari al-ma'rifi at saka al-amali at-tatbiqi? Ang an-nadhari al-ma'rifi, ito yung pag-aaral ng tajwid, no? Wa huwa al-mudawwan fi kutubil fan. Pag-aaralan mo yung mga isinulat ng mga ulama patungkol sa tajwid. Halimbawa niya, pag-aaralan mo yung tinatawag na makharij al-huruf, no? Yung mga pinagmumulan ng bawat letra sa Arabic alphabet. Pag-aaralan mo yung tinatawag nilang sifat al-huruf, mga katangian ng bawat letra. Pag-aaralan mo yung mga mudud, no? Yung gunna, tafkhim, tarqiq, ar-rawm, al-ishmam. Yung mga iba't ibang paksa na tinalakay, isinulat ng mga ulama sa mga libro nila na tajwid. Ayon sa mga ulama, hukmuhu fardu kifaya. Ang rules ng pag-aaral ng tajwid, pag-aaralan mo yung mga paksa sa tajwid, fardu kifaya. Ibig sabihin ng fardu kifaya, ito yung obligado na kapag ginawa, isinakatuparan ng ilang kamusliman, saqatal ithmu anil baqin. Mawawala yung kasalanan na ibibigay o di kaya magagawa, kasalanan ng karamihan, no? Idha qama bihi man yakfi saqatal ithmu wal jarhu aw al haraju 'anil jami'. Kapag isinagawa ng mga taong sumasapat, no, saqatal ithmu wal haraj, mawawala, mapapawala yung kasalanan at yung kautusan sa lahat. Pangalawang uri ng tajwid ay yung tinatawag nilang al-amali at tatbiqi. Ibig sabihin nito, yung pagsasabuhay ng tajwid pagkatapos mong malaman, no? I-implement mo yung rules ng mga tajwid sa tuwing nang binabasa mo yung Quran. Ayon sa mga ulama, ang rules naman nito ay fardu ain, no? Individually sa lahat ng mga tao, obligado sa lahat ng mga taong nagbabasa ng Quran. Ayon sa author, ala kulli qari'in hasba istita'atihi, sa bawat qari, marapat sa isang qari na kanyang i-implement, isakatuparan yung mga rules ng tajwid sa tuwing nang binabasa niya yung Quran. Sawaun qara'a min al-Qur'ani qalilan aw kathiran. Magkatulad daw diyan, magkapareho diyan yung tao na nagbabasa ng kakaunting mga ayat sa Quran o di kaya maraming mga ayat sa Quran. So ngayon,
Ano yung basihan ng mga ulama sa pagbibigay nila ng hatol? Ibang mga ulama sa pagbibigay nila ng hatol na yung pag-implement ng tajwid ay obligatory para sa pangkalahatang kamusliman na nagbabasa ng Quran. Sabi nung author dito sa handouts, وَهَذَا الْوُجُوبُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Yang pagiging obligado ika ng pag-i-implement, pag-a-apply ng tajwid sa tuwing nang nagbabasa ng Quran yung tao ay nabanggit sa Quran, sa sunnah ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nabanggit din ng mga ulama, no? Pinagkaisahan ng mga kamusliman. Una, yung Allah subhanahu wa ta'ala nagwika sa Quran sa suratu Al-Muzammil, verse number 4, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Sa malapit nitong kahulugan sa Tagalog, at basahin mo o Muhammad, dalitin mo o Muhammad ang Quran ng mahusay, marahan na pagbasa, no? Marahan na pagdalit. Sa tafsir nung Abdurrahman As-Sa'di, no? Sabi niya doon sa tafsir niya, fa inna tartil al-Qur'ani bihi yahsulu at-tadabbur wat-tafakkur wa tahrikul qulubi wat-ta'abbudu bi ayatihi wat-tahayyu wal-isti'dadu at-tammu lahu. Kabilang sa kadahilanan kung bakit ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating dalitin, ating basahin yung Quran ng marahang pagbasa, mainam, mahusay na pagbasa, ayon kay Abdurrahman As-Sa'di, sapagkat yung pagbabasa ng Quran ng maayos na pagbabasa, maayos na pagdalit, bihi yahsulu tadabbur, sa pamamaraan nun nangyayari yung tadabbur na tinatawag, no? Pagninilay-nilay, at saka yung tafakkur, pagmumuni-muni sa mga ayat na binabasa. Wa tahrikul qulubi bihi, at ayon kay Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, nangyayari din daw yung pagiging emotional, no, ng puso ng tao. Isa pang katibayan sa Quran na tumutukoy na ang pag-i-implement ng tajwid sa tuwing nang binabasa ang Quran, yung ayan ng Allah sa suratu Al-Baqarah, verse 121. Sabi ng Allah, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sa malapit na kahulugan niya sa Tagalog, no? Alladhina atainahumul kitab, sila na aming ginawaran ng kitab. Yatlunahu haqqa tilawatihi, kanilang dinadalit ito ng tunay makatotohanang pagdalit. Sabi nung Allah, ulaika yu'minuna bih, sila yaong mga taong tunay na naniniwala sa kitab, no? Sa tafsir At-Tabari, ayon kay Ibn Jarir At-Tabari, nagmula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, walladhi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi an yuhillu halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'u kama anzalahu Allah. Sumpaman ika, sabi ng Abdullah bin Mas'ud, sa kanya na may hawak ng aking sarili, no? Nagkokontrol ng aking sarili. Inna haqqa tilawatihi, katunayan na ang makatotohanan ng pagdalit sa Quran, tunay na pagdalit sa Quran, ay yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu. Yun daw yung gagawin mong halal, ituturing mong halal yung mga bagay-bagay na ipinahintulot ng Allah doon sa kanyang aklat, no? Sa kanyang kitab. Wa yuharrima haramahu, at kanyang ipagbabawal ang lahat ng mga haram na minensyon ng Allah sa kanyang banal na aklat, no? Wa yaqra'ahu
wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah. At ito ay babasahin niya katulad kung papaano ito ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang dalil na binanggit ng mga ulama, yung hadith na naiulat ng Bukhari rahimahullah. Laysa minna man lam yataghanna bil Quran. Hindi sa amin nabibilang siya na hindi niya dinadalit ng mahusay, no? Hindi niya pinaghuhusayan ang pagdalit sa Quran. Ayon sa author, wa tajwidul amali huwa ma kana muta'arifan alayhi bayna sahabati. Yung pag-implement daw pagsasabuhay ng tajwid, yan daw ay muta'arif, no? Hindi yan lingid sa kaalaman ng karamihan sa panahon ng mga sahaba. Wa anhum akhadahu man ba'dahum. Yung mga tao na sumunod, yung mga henerasyon na sumunod sa mga sahaba, kanilang natutunan kung paano dalitin yung Quran mula sa mga sahaba, no? Yung Anas radiyallahu anhu, one time tinanong siya patungkol sa pagbabasa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang tugon ng Anas radiyallahu an, kana yamuddu madda. Ibig sabihin nun, kanyang pinapahaba yung mga letra na mahaba, no? Yaqra'u bitu'adatin wa yukhrijul hurufa min makharijiha wa yamuddu ma yustahaqqul mad. Kanyang binabasa, sabi nung Anas bin Malik radiyallahu an, yung Quran ng mahinahon, no? Marahan. Wa yukhrijul hurufa min makharijiha, at kanyang pinapalabas ang mga letra mula sa pinagmumulan nito, no? Wa yamuddu ma yustahaqqul mad, at binibigyan niya ng mad, pinapahaba niya yung mga letra na merong mad, no? Yung Ali bin Abi Talib, nung tanungin siya ano ba ang ibig sabihin ng tartil, sabi nung Ali bin Abi Talib, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Ang tajwid siya yung pagpapahusay sa pag-pronounce, pagbigkas ng mga letra sa Quran. Wa ma'rifatul wuquf, at yung pagbatid ng taong nagbabasa ng Quran kung saan siya marapat na huminto, no? Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu an, ayon kay Abdullah bin Mas'ud, qala lana Ali bin Abi Talib. Sinabi sa amin nung Ali bin Abi Talib radiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Tunay na ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang pagpapalat kapayapaan, ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Kayo ay kanyang pinag-utusan, no? An taqra'u kama 'ullimtum, na inyong basahin, dalitin ang Quran kung papaano sa inyo ito itinuro. Merong pangyayari na nangyari sa panahon ng Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Noong meron siyang nadinig na nagbabasa ng aya, no? Binasa niya yung aya sa suratu At-Taubah, verse 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yung lalaking yun, binasa niya yung kalima, yung word doon sa aya, yung fuqara na walang mad, no? Mursala. Hindi niya pinahaba yung ra, yung fuqara. Tawag diyan mad wajib al-muttasil. Yung mad wajib al-muttasil, meron siyang 4 o di kaya 5 counts. Yung lalaking yun, nung binasa niya yung aya na yun, hindi niya pinamad, qasar, pinaikli niya yung letra. Nung nadinig nung Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an yung aya, sabi nung Abdullah bin Mas'ud sa lalaking yun, ma hakada aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ganyan sa akin binasa nung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung aya na yan. Hindi ganyan sa pamamaraan, hindi ganyang pamamaraan itinuro sa akin nung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung aya na yan, no?
sinabi nung lalaking yun, wa kayfa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Papaano ba sa'yo pinabasa o di kaya itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang aya na ito? Sabi nung Abdullah bin Mas'ud, aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddaha. Binasa sa akin nung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang itinuro sa akin itong aya na to. Pinahaba niya yung fuqara, yung ra doon, no? Famaddaha. Yung Abdullah bin Mas'ud, kabilang siya sa pinuri ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa larangan ng pagbabasa ng Quran, no? Ayon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama anzala aw kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Sino man ika ang nagnanais na kanyang mabasa ang Quran ghaddan, ng katulad kung papaano ito ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Ito ay kanyang basahin katulad ng pagbabasa ng ibnu ummi abdin. Minimin dito si Abdullah ibnu Mas'udin radiyallahu anhu. Taib. Yung Ibnul Jazari rahimahullah, sa kanyang kitab na Muqaddimah al-Jazariyah, والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Ayon sa kanya, nung tinalakay niya yung patungkol sa rules, no, ng tajwid, والأخذ بالتجويد حتم لازم. Ang tajwid ika, ang pag-i-implement ng tajwid ay mahigpit na kautusan, no? Mahigpit na pag-uutos. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Sino man ika ang hindi niya paghusayan, no? Hindi niya itajwid yung Quran. Tajwid al-amali at tatbiqi. Hindi niya i-implement yung tajwid, pagkatapos niya itong pag-aralan, athimu, siya ay maituturing na matatawag na makasalanan, no? Li'annahu bihil ilahu anzala, sapagkat ang Quran ipinahayag ito ng Allah, ipinanaog nito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang merong tajwid, no? Wa hakadha minhu ilayna wasala. Ayon kay Ibnul Jazari, at sa pamamaraan din ng tajwid, no, dumating sa atin itong Quran. Umabot sa atin itong Quran ng may kalakip na tajwid. Yung mga ibang mga ulama, no, ayon sa kanila, yung pag-aaral ng tajwid, hindi siya yung pag-i-implement ng tajwid, hindi siya obligado, no? Halimbawa si Sheikh Uthaymin rahimahullah, doon sa Syarah Riyadus Salihin, ayon sa kanya, yung pag-i-implement ng tajwid, additional na lang yun, no? Kagandahan at karagdagang kainaman ng taong nagbabasa ng Quran, yung tajwid. Ibig sabihin, pag hindi mo raw in-implement yung tajwid, wala ka naman daw makukuhang kasalanan, no? Aw kama qala rahimahullah. So ganoon yung pagkakasabi ng Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala. So dito malinaw na naunawaan natin, dalawa yung rules ng tajwid. Una, yung tinatawag nilang an-nadhari al-ma'rifi, pag-aaral ng tajwid, no? Ang rules niya ayon sa mga ulama, fardu kifaya. Obligado sa iilan. Pag isinakatuparan, isinabuhay, isinagawa ng ilan, mawawala yung kasalanan sa karamihan. Pangalawa, at-tajwid al-amali at tatbiqi. Yung pag-i-implement, pagsasabuhay ng mga natutunan ng tao sa tajwid, marapat sa kanya, obligado sa kanya na isabuhay niya, no? I-implement niya yung natutunan niya. Warattilil Qur'ana tartila.
At iyong dalitin o Muhammad ang Quran ng mahusay na pagdalit, no? So siguro hanggang dito na lang. Inshallah, dugtungan na lang natin sa mga susunod na oras. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.